Na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is... Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Tower sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na 8 milyong dolyar ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa 10 bilyong dolyar. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG, halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is... Nang pinatalsik sa pwesto, Ayan mga kababayan, ito nga pong si Marcos Sr. nang pinatalsik daw po sa pwesto ay nagkamal, nagbitbit ng mga pera, jewelries, alahas at kung ano-ano pang kayamanan, gold bars ng Pilipinas. Ano ho? At ito nga ay hindi napatunayan noon. I mean, hindi po nagkamit ng conviction. Pero, mga kababayan, kasi nga po namatay itong si Marcos Sr. Ang tanong natin ngayon, sa panahon ni Junior, mahihigitan kaya yon? At mauulit kaya ang kasaysayan, mga kababayan? Eto na naman po tayo ngayon. Ang Supreme Court, umaksyon na. Bukod pa dyan sa mga malalaking halaga ng pera na mananakaw nitong Marcos Jr. na ito, sorry po ay mayroon po ngayon, no? Ang matindi, inuutusan na po si Marcos Jr. na i-declare na po ang kanyang tunay na kalusugan. Lalo na nga po itong paggamit di umano ng iligal na ipinagbabawal na gamot, mga kababayan. Sa wakas, ang Supreme Court, ito po ang Supreme Court, mga kababayan. Current cases uploaded na po. Ang mga detalye po nito ay ating malalaman. Samantala, sa kabilang banda naman, ang Supreme Court ay pinapatigil na rin ito pong impeachment laban kay VP Inday Sara. Sunod-sunod na po ito, mga kababayan, at revelasyon na pong to the max ang naririnig natin ngayon. Kaya wag na po tayong magtaka, mga kababayan. Bukas makalawa, mayroon na tayong bagong presidente, si VP Inday Sara na po yan. Yan po ang lahat ng ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, nakikisuyo po muna akong pakilike at pakishare ang videong ito. Maraming salamat sa gagawa po nito. Tatanawin kong utang na loob. Dagdagan mo pa ang aking utang na loob kung magsusubscribe ka sa aking channel. Pakipindot ang notification bell all. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Punta na tayo sa mga detalye ng ating pag-uusapan. Wag na po nating patatagalin. Ito pong ating pag-uusapan. Ito po kaagad. VP Inday, ipinatitigil po ang impeachment
Pinatitigil ng ilang abogado sa Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Pabor dito ang ilang mambabatas dahil sinasayang lang daw ng Kamara ang kanilang oras. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hinamon sa Korte Suprema ng ilang pribadong abogado ang impeachment proceedings ng Kamara laban kay VP Sara. Sa kanilang petition for certiorari and prohibition, hinimok nila ang SC na maglabas ng TRO laban sa impeachment hearings dahil inabuso umano ng House Justice Committee ang kapangyarihan nito. Sang-ayon ang ilang kilalang taga-suporta ng bise sa Kamara na dapat tigilan ng impeachment. Sa aking palagay, itong impeachment proceedings laban kay VP Sara ay isang pagsasayang ng oras, pagsasayang ng panahon ng Kongreso sapagkat ang daming suliranin ng ating bansa na dapat nating harapin. Sinugundahan na rin ito ni Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Pag-aaksaya lang daw ito ng panahon dahil wala namang pag-asang impeachment ng pangalawang Pangulo pagdating sa Senado. Pero binweltahan ito ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Basta merong Hindi mayroong constitutional obligation. mayroong constitutional obligation. Ang constitutional obligation, paliwanag nyo rin ang mga sinasabi kahapon ni Martin Romualdez. Maraming salamat pala doon sa nag-comment na inom daw ako ng tubig. Kaya ito ngayon, nagbaon na ako ng tubig. Mukhang effective nga, no? Na hindi na tayo basta-basta inuubo. Kasi parang kinakapos tayo ng parang nangangatin, lalamunan natin kaya bigla tayong inuubo. Ayan mga kababayan, may mga kongresista na nga na ipinatitigil itong impeachment pabor na pabor dyan at yung mga abogado. Pati po mga Muslim, mga kababayan, mayroon po tayong nakita, grupo ng mga Muslim, na ipinatitigil po itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya wag na po tayo magtaka mga kababayan, titigil po yan kasi wala po silang makuha katunayan itong ganyan lang ginagawa ngayon dito, talagang paninira na lang kay BP Inday. Pero mo ba naman, paano napunta na naman dyan si Trillanes? Ngayon daw mga kababayan, andyan na si Trillanes sa impeachment. Samantalang si Trillanes, ano naman ang pakialam niya dyan? Di ba? Mga kababayan, wala naman siyang pakialam dyan sa impeachment na yan. No? Hindi naman siya kasama dyan. Hindi naman siya doon kasama sa affidavit ni Madriaga. Bakit kailangan na siya? Dineclare na nila ito ng sufficient in grounds na May substance na ito. Bakit hindi pa nila pag-usapan sa plenary? At kung mayroon silang buto na 100 mahigit para i-impeach si BP Inday, iakit na nila sa Senado. Ba't ang tagal pa nila? Di ba? Ang katunayan, ang ibig lang sabihin nito mga kababayan, wala po talaga silang buong suporta pa na mahigit 100. Kasi kung mayroon na, bakit hindi? Di ba dati, bilis lang din ang dinala isa na lang siguro isa siguro ang sagot dito mga kababayan, yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na mukhang wala na po yatang budget ito mga ito. Kasi dati, kaya napakabilis dahil mayroon daw 150 million per congressman na pipirma doon sa impeachment kay BP Inday Sara. Yun yung sabi ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan. So ngayon, wala na siguro ngayon yun. Kaya hirap na sila ngayon dalhin yan sa plenary at nang pag-usapan na at pagbutuhan na talaga. Yun yung napakaliwanag dyan mga kababayan. Bueno, tunguhin na po natin mga kababayan, ito pong nakita nating post, ngayon lang po ito, tingnan natin bago lang po ito, current cases, sabi dito Supreme Court, newly uploaded pleading in current cases involving public interest. GR number E-0580 Pantaleon D. Alvarez, Virgilio R. Garcia, Juan C. Rania, and Raimundo L. Junya versus Ferdinand R. Marcos Jr. and Ralph J. Recto in his capacity as acting executive secretary, mga kababayan. May link po dito na linagay para ma-access natin, makita natin kung ano. Pero bago yan, pumunta muna ako sa ChatGPT mga kababayan para at least
malaman muna natin kung ano ba talagang ibig sabihin nito na balita sa atin ng Supreme Court patungkol dito kay Marcos. Ito, tinanong ko, sabi, pinatagalog ko ito mga kababayan, ito pala yon. Bagong na-upload na motion sa mga kasalukuyang kaso na may kinalaman sa pampublikong interes. JR number, ayan nga, di ba? Pantaleon Alvarez, sila nga mga kababayan, ano ho? Ito, petisyon para sa mandamos. Ito pala yung link mga kababayan, no? Ang mga kopya ng mga pinakahuling motion at kautusan sa mga kasong may kinalaman sa pampublikong interes ay regular na in-upload sa pahinang current cases ng website ng Supreme Court. I-scan ang QR code para sa pinakabagong upload. Ano po bang ibig sabihin nito? Sabi ko, sa simpleng paliwanag, ito ay anunsyo mula sa Korte Suprema tungkol sa isang bagong dokumento pleading na na-upload para sa isang kaso na may kinalaman sa pampublikong interes. Ano ang laman ng kaso? Ang partikular na kaso ay binanggit sa JR. Ayan nga po mga kababayan, no? Ay isang petisyon for mandamos. Petisyon para sa mandamos. Ibig sabihin nito, humihiling ang mga nagpipetisyon sa korte na utusan ang isang opisyal ng gobyerno, dito sina Pangulong Marcos R. Jr. at Ralph J. Ricto, na gawin ang isang tungkulin na ayon sa batas ay dapat nilang gawin. So ibig sabihin, mayroon pong tungkulin na hindi po ginagawa itong sila Ricto na kinakailangan pa po utusan ng Korte Suprema para gawin nila ito. Na ayon po sa batas. Ano ho? Sino ang nagsampa ng kaso? Pantaleon D. Alvarez, Virginio R. Garcia, Juan Siranya, Raimondo J. Junya. Alam mo yung isa dito, taga Tolosa Leyte, kababayan pa ni Marcos at saka ni Martin. Sila ang humiling sa Korte Suprema na maglabas ng utos. Ano ang ibig sabihin ng public interest? Ibig sabihin, ang kaso ay mahalaga hindi lang sa mga taong sangkot, kundi pati sa publiko. Halimbawa, usaping batas o karapatan, desisyon ng gobyerno, mga patakarang may epekto sa mamamayan. Ano ang eksaktong issue ng kasong ito? Hindi ito nakasaad sa maikling anunsyo para malaman ang detalye. Halimbawa, ano ang talagang pinagagawa sa gobyerno. Kailangan basahin ang buong petisyon sa link. Ayan mga kababayan, basahin na po natin ang link. Ito na po ang link na binigay. Ayan, nakita na natin. Ano ho? Ito po yung laman. Ayan po, Pantaleon D. Alvarez. Ito po yung laman ng link. Ayan. Dito tayo sa Statements of Material Facts. Ito muna mga kababayan. Ito pala yon. Isa sa mga laman ha. Statement of Material Facts. Ano ba itong mga material facts? 9. On 9 May 2022, the National General Election was conducted. The respondent Marcos Jr. was among the candidates of the post of President of the Republic of the Philippines. 10. At the conclusion of the elections, the respondent was declared the winner by majority of the votes cast. Thus, on 25 May 2022, he was declared the winning candidate and president-elect of the country. 11. On 30 June 2022, the respondent took his oath and assumed his office as duly elected President of the Republic of the Philippines. 12. On 24 March 2026, ito na po mga kababayan ha. On March 24, 2026, ito na ngayon yun. A state of the national emergency was declared. The declaration was made in view of the unabated surge of petroleum and gasoline prices resulting from the anong bagbasa nito? Tumultuous war in Iran. 13. Shortly before at about the same time, the petitioners personally observed. Ito na po mga kababayan, ang mga petitioner, yung sila na pangalanan, sila Pantaleon Alvarez, na mayroon daw silang napansin shortly before and at about the same time,
the petitioner personally observed disturbing behavior. Ito na po. Napansin nyo ba ito mga kababayan? And impressions of the respondent during the latter's public interviews and occasional public appearances. Such behaviors and impressions included slurring speech, incoherent statements, expressions, and apparent general weakness in his physical demeanor. Number 14. As if to confirm the petitioner's observations, local media outlets recently reported that the president may have been hospitalized for serious but undisclosed health conditions. Despite the gravity of such reports, there has been no official confirmation, denial, or medical bulletin issued by competent medical professionals to clarify the matter. Di ba mga kababayan, wala pong official na pahayag ang medical practitioners or medical records mismo ang magsasabi kung ano talagang kalagayan ni Marcos. Bagamat napaka-tindi po ng pagbabalita nito. This lack of transparency has caused widespread public uncertainty and concern. Ito na po yon. Wala pong transparency dito po sa kalusugan ni Marcos Jr. Kasi napabalita ito noon na na-hospital at matindi nga po, ngunit binaliwala lang ito at hindi po ito binigyan ng pagkakataon ang publiko na ipahayag mismo ng mismong medical doctor. Wala po silang nilabas, kundi ayon lang kay Auntie Claire at kay Marcos mismo pag jumping. At this time, the petitioners are likewise reminded of Senator Maria Imelda Josefa Remedios Aimee Romualdez Marcos Manutoc's previous statement in a public rally held sometime in November 2025 to the effect that the respondent, along with his wife Liza Marcos Araneta, long-standing addiction to illegal drugs. Paktay ka diha. Ayan, paktay ka diha. Ayan na mga kababayan, inom muna akong tubig. Ito talaga yun eh. Kasi binaliwala lang din nila ito eh. Sinabi mismo ni Senator Aimee Marcos, tandaan po ninyo Senator po ang nagsabi, hindi lang po kapatid. So, Senator po mismo ang totoong nakasaksi, tunay na nakasaksi, na itong Marcos Jr. na kapatid niya ay lango sa pinagbabawal na droga at kasama itong kanyang asawa ay matagal nang gumagamit ng illegal drugs. Senator Marcos Manutoc's statements coming from a person with direct personal knowledge constitute credible and material indications that ought to put the respondent's office an outright duty to admit, deny, or clarify. Mga kababayan, di ba? Pwede niyang i-deny, pwede niyang i-clarify. Pero pag dininay niya, dapat may patunay siya. Ang kaso mga kababayan, ayaw niyang magpa-hair follicle drug test, lalo na ng live. Ang tapang-tapang, di ba? Pero sa hair follicle drug test, masakit ba yun? Bakit hindi siya magpa-hair follicle drug test? Independent dapat Dapat sana live para magkaalaman talaga. As the case may be, of the real and true state of his mental health vis-a-vis his purported use and proclivity towards illegal drugs. The petitioners are well aware that cocaine is a powerful stimulant that harms both a person's physical and mental health. Psychologically, it creates
A short-term euphoria. Ano ba yung sabihin ng euphoria? But impairs judgment, increase impulsiveness, and can lead to a paranoia, aggression, and addiction. Use of illegal drugs, especially when frequent and habitual, is unsafe as it has been clinically proven to impair even the most basic cognitive functions. Excuse me. In the case of leaders with policy making and operational decision making functions, such as the respondent who is president of the country, no less such conduct is all the more perilous, is distorts rational decision making, weakens credibility, and may reasonably lead to organizational instability, all of which are basic tenets of a sound and strong government structure. In an even more recent public interview, which the petitioners had an opportunity to personally watch, the respondent, in an attempt to dispel rumors of his ill health, made three repetitions of jumping jacks in a short jog along the Malacanang Palace grounds. However, bago lang ito mga kababayan, no? Kasi di ba kailan lang naman si Marcos nag-jumping jacks eh. However, the action of the respondent even further bolstered the petitioner's observations. The respondent, after doing appeared plastered and out of breath after doing such minimal volume of physical activity. It is worth pointing out that there is a vast difference between and among movement, wellness, and fitness. The first one pertains to the ability of a person to perform one physical activity is in normal state without without debilitating pain or apparent fatigue. The second one refers to the ability to do multiple repetitions of a physical activity without pain or despite little fatigue. Finally, the last refers the ability of a person to do and persist through her volumes of a physical activity without pain and or despite moderate to extreme fatigue. What the respondent has shown in his most public appearance was not even proper movement by the above-mentioned standards, so much so that he cannot also be to either well or fit. If only to make clear, the President exercised vast constitutional powers, including control over the entire executive branch, command of the armed forces of the primary authority over foreign policy and national security. His physical and mental fitness is therefore a matter of paramount public concern. Yan mga kababayan. Sa baba na nga lang muna. Ito. If only to make clear the petitioners are the general observation that respondent president is in a bad, if not worsening, state of physical and mental health. In the midst of a critical national emergency, the President office has yet to make any real and effective response to deter the socio-economic effects of the war in the Middle East to the delayed living situations of the people. It would not be too far-fetched to infer that such
non-action may likely be resulting from the inability the government's head policy and decisions maker, both in terms of physical and mental state. Any reasonable doubt as to the President's capacity undermines public trust, weakens democratic institution, and poses a serious risk to national stability. Thus, under these circumstances, it is imperative that the public be assured that all executive decision, directives, and pronouncements genuinely emanate from a president who is mentally sound, physical, capable, and exercising independent judgment. Issues. The petitioners respectively submit the following issues for the honorable courts considering and disposition. Whether or not the respondent can be compelled by way of mandamus to compel him to submit himself to physical and mental health examination and disclose a true and complete report of the state of his physical and mental health. Whether or not the instant petition can be taken, organized, tried, and disposed by the honorable court. Ayan mga kababayan. So, ito po petition na ito, bago lang po ito kasi nga yung pag-jumping jack ni Marcos ay nabanggit dito. So, maganda po itong action na ginawa ng mga abogado at ni ni Congressman Pantaleon Alvarez mga kababayan. Kasi nga po, legal na ito, no? Korte na mismo ang mag-uutos kila Marcos. Na gawin mo muna ito. Kailangan nila magpaliwanag bakit hindi sila naglalabas ng official medical bulletin ng kalusugan ni Marcos Jr. Si Recto, hindi na natin, lagpasan na natin si Recto. I think si Recto, yung ano siguro yan, yung sa PhilHealth, yung pera, or dahil siya nga yung, yung executive secretary, di ba? So, kailangan, siguro baka nga kay Recto rin to, dahil nga siya yung parang little president, di ba? So wala rin siya nilalabas eh. Siya ngayon ang lumalabas. Di ba siya ang lumalabas sa mga meeting? Pagkatapos ang dami pong mga nakakapuna, di ba? Sa kanya mga pinaggagawa, bigla na lang nagtatatalon, di ba? Samantalang dati na balitang na ospital. Hindi naman siya bata, di ba? Na mabilis lang basta-basta makarecover. At alam naman po natin, alam po ng mga doktor yan na hindi, ay nako, mabuti hindi natin nakarating sa mga ospital. Mga doktor nga bibigyan talaga niya ng mga mahabang panahon para magpagaling Pero siya bigla na lang, ayan na, kababali-balita lang na grabe na ospital Tapos ngayon bigla na lang, ayan na, napakalakas na, magtatalon na. Walang ipapakitang official na video. Walang official na mismo yung tawag sorry. Yung kanyang official na medical bulletin. 'Di ba mga kababayan? So ito, punta na tayo sa mas matinding issue na ating punta na po tayo dito sa korte na po mga kababayan. Ito naman po yung kahapon na naganap dito nga po sa program, no? Yung GAA na oral arguments, pinag-uusapan po mga kababayan, ang tindi po nito. Patuloy na inuusisan ng Korte Suprema ang mga petisyon kaugnay ng 2024 hanggang 2026 national budget. Sa ikalawang oral argument sa Supreme Court kahapon, ipinunto sa interpellation ang panganib na dala ng Unprogrammed Appropriations o UA. Sa ginawang interpellation o pagtatanong ng maestrado, sumalang si Solicitor General Darlene Berberabe bilang abogado ng Pilipinas. Sa pananaw ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, labag sa saligang batas ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations. I have an acronym for unprogrammed appropriations, IHUAS. For me, they stand for I hate unprogrammed appropriations. And I've already said so in my separate and carrying and dissenting opinion in the Pimentel case there.
where, among others, I bluntly said and wrote, among others, that unprogrammed appropriations in any form are unconstitutional. Kaya naman para sa maestrado, mas mainam kung tatanggalin na lang ang UA sa General Appropriations Act o GAA. Hindi rin natatapos sa Article 6, Section 25, Paragraph 5. In the GAA itself, you have provisions for contingency funds, hindi po ba? Yes, Your Honor. So, klarong-klaro po sa atin na ang constitutional mechanisms for budgetary responsiveness are there. We don't need UAs, Madam Solgen, because they are too risky for me. They are so risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. Sa interpellation naman ni Malaka yung malita na banggit na mga kababayan. Hindi sila magkakasya sa malita. Ulitin natin. Yari kayo ngayon. Kakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. Sa interpellation Kaya naman pala mga kababayan, ang dami pong mga mali-malita kasi hindi po magkakasya sa isang malita. Ayaw po dito kay Justice, ang pangalan nun? Tuloy lang natin muna. naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, binusisi naman ito ang proseso ng paghahain ng supplemental budget upang maiwasan na ang unprogrammed appropriations. Everybody, I keep hearing on the news that everybody says, why don't we just file a supplemental budget? How long does a supplemental budget take? It will go through the same process as the General Appropriations Act, Your Honor. And in your experience, how many months will this take? Maybe 3 to... Your Honor, we sampled special appropriation laws. The average, I think, is 50 days. It can also it can be longer, but the average that we got was like 50 days, and it goes through the 50. That includes already deliberations in Congress? Yes, Your Honor. So 2 months? On average. Samantala, inusisa naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ang patungkol sa kapangyarihan ng Department of Budget and Management o DBM Secretary sa pag-aproba ng Special Allotment Release Order o SARO para makapaglabas ng pondo. Depensa ng Solgen, hindi na ito nangangailangan ng pirma ng Pangulo. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM, the President need not approve the SAROs, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM Secretary is no longer alter ego of the President. The DBM Secretary is co-equal with the President. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM Secretary to be the one to perform this responsibility. Muli namang ipagpapatuloy ng Korte Suprema sa June 2, June 9 at June 16 ng alas 9:30 ng umaga ang oral arguments para sa pagtalakay sa kinikwestiyong probisyon ng mga nakaraang national budget. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Nabubuking na ang abogado ni Marcos. Hindi na nakakalagpas dito. Yung mga mali-malita nabanggit na ng ating mga judge, mga hukom. Ala ka, Marcos, hindi na magkakasya sa isang malita, kundi kailangan ng mga mali-malitas. Ito na talaga mga kababayan. Ayan na talaga. Alam nyo, minsan nababagalan tayo sa Supreme Court, ano? Pero ngayon natin naiintindihan kung bakit po kailangan nilang magbagal. Hindi dahil sa mabagal sila, kundi kinakailangan po nilang masusing pag-aralan para pagka mag-decision po sila ay sakto, tama, maayos po. Kaya ang ganda po nito mga kababayan, kita nyo naman, di ba? Pinuputakti na po ng tambak-tambak na yan eh. Actually, doon pa yan nag-umpisa kay kay Tatay Digong. Oh. Di ba mga kababayan? Tuloy natin to. Isa pa. The source of the legal issues that are now being raised today, specifically whether the unprogrammed appropriations are constitutional in themselves. Ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral arguments ngayong araw para masagot ang mga katanungan sa integridad ng General Appropriations Act o GAA nitong mga nakaraang taon. Kanina, muling sumalang sa interpellation o pagtatanong na maestrado si Solicitor General Darlene Marie Berberabe bilang abogado ng pamahalaan. Inusisa ito ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen
patungkol sa kapangyarihan ng Department of Budget and Management o DBM Secretary sa pag-aproba ng Special Allotment Release Order o SARO para makapaglabas ng pondo. Depensa ng Solgen, hindi ito nangangailangan ng pirma ng Pangulo. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM, the President need not approve the SAROs, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM Secretary is no longer alter ego of the President. The DBM Secretary is co-equal with the President. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM Secretary to be the one to perform this responsibility. Ngunit base sa Section 35, Chapter 5, Book 6 Executive Order No. 292 ng Administrative Code of 1987, nararapat na aprobado ng Presidente ang mga paggasta mula sa lamsam na gagamitin para sa anumang layunin o para sa anumang departamento o ahensya. Kaya naman, Paktay ka diha, nararapat pala. Nararapat pala na alam ni BBM, mga kababayan. O bakit hindi niya alam? Hindi niya dapat, bakit hindi niya ito nalalaman? Kasi totoo yung petisyon. Anong petisyon sa kanya? Wala na siya sa tamang katinuan. Hindi na maayos ang kanyang mental health. Dahil sa lango siya sa pinagbabawal na gamot. Mga kababayan. Yan ang mga tumatanong, yan yung mga tanong ngayon na kinakailangan talaga masagot, di ba? patuloy na inusisa dito ang Solgen. Kasi sabi nyo, mauna si Presidente sa special budget request. I-approve ni President. Pagbaba sa DBM Secretary, because you are saying that the GAA says that it is the DBM Secretary that approves the SARO, the DBM Secretary can say, sandali lang, wag muna. For reasons, Your Honor, so for example, if there are submissions that haven't been received, if that is a correct. So it makes sense that the higher authority approves first the conditions before the lower authority approves the entire thing. Samantala, inusisa rin ni Justice Leone ang mga pondo ng unprogrammed funds na kung saan ang karamihan ay lumalabas na galing sa excess fund ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa ipresentang Special Allotment Release Orders o SARO. Nitong taong 2024, umabot sa mahigit 377 billion pesos at nitong 2025 ay bumaba ito sa higit 102 billion pesos. Our expectation is that the total SARO coming from unprogrammed funds should match this Bureau of Treasury certification, correct? Correct, Your Honor. Okay. We will see that later. But I notice in the 2024 submissions, most of the certifications were from PhilHealth and PDIC under paragraph D, correct? That is correct, Your Honor, and so that's why also DBM was telling us when they were briefing about the 2025 and 2026 that those will not be found. Muli na makipagpapatuloy sa June 2, June 9 at June 16 ng alas 9:30 ng umaga ang oral arguments patungkol pa rin sa pagtalakay sa kinekwestyong mga national budget. Benedict Samson. Tagal pa, no? Sana itong May, sunod-sunod na yan. Oo, tagal pa, no? Kaya dapat ka sunod-sunod dito eh. Itong impeachment ng tigil-tigilan na nila, mga kababayan, di ba? Ayan na, nagkakabistuhan na. Unti-unti na po, mga kababayan. Lumalabas na po talaga ang lahat. Wala na po sila ritong ligtas. Dahil ito na po, naglalabasan na po ang mga dapat lumabas, mga kababayan. Kaya ano pa ang ano natin? Ano pang aasahan natin? Ano pang susunod nating mga makikita dito? Eh siyempre mga kababayan, makikita na natin dito mamaya ang resulta na si Marcos ay hindi natin makita. Nandun na sa balik ka na dun sa Hawaii, Marcos Jr. Dahil ito na nga, no? Ito na mga kababayan. Kahapon lang, di ba? Kahapon lang itong si Martin ay lumutang nga at nagturo na nga at mukhang nagturo-turo na. Eh bay, manununo ka niyan, Brad. Sapagkat bago ka magturo diyan, tay ka muna. Mayroon muna akong famous na isang mahal ka nito, Brad. Bago ka magturo muna, Brad. Ito muna, panoorin mo muna ito. September 23, 2024. April 21, 2026. Ayan po mga kababayan, anong sinabi
Noong September 23, 2024, mayroon pong nagsasalita na ganito ang kanyang sinasabi. Kaya may AX dahil kay Speaker. Kaya may AKAP dahil kay Speaker. Kaya may tupad dahil kay Speaker. Sino yan? Si Jervel Luistro, ang congresswoman na dahil kay Speaker mayroong baha. Sabi naman ngayon or kahapon lang ni Martin Romualdez, with respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not part of the BICAM and the small committee budget deliberation. Yan ang sabi ni Martin Romualdez, mga kababayan. Sorry Martin, kasi mayroon nang naunang nagsabi sa'yo na dahil daw sa'yo lahat, kaya mayroong AX, may tupad, mayroong AKAP, o ano pa ba, may maip-ip, kung ano pa ba dyan. O, diba? Mayroong kang 5 kilong bugas! Diba? Gaganon-ganon kayo noon? Ngayon, magtututaro ka na. Aba, manununo ka dyan, Brad. Pasok! Accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. Alam nyo mga kababayan, dito lang talaga napapatunayan na nalagom po talaga ng sindikato itong gobyerno ni Marcos na ito. Kasi tingnan nyo ha, ito na po yung mga ulo nagsasalita na. Nauna na si Saldico, di ba? Sinong tinuturo niya? Yung mga malalaki, anak ni Presidente Marcos, si Martin Romualdez, si Charis, di ba? Si Sandro, di ba? Si Sandro, si Martin, sino pa? Si Lisa, tinuro ni Saldico. At ito naman ngayon si Marcos Jr., yung presidente. Ito naman si Martin ngayon, ituturo naman niya ngayon si Chis Escudero. Sino-sino pa? Sino-sino pa mga kaubayan? Si Saldico, sino-sino pa? Lagom na lagom talaga, di ba? Lagom, ibig sabihin, talagang lahat. Hindi po talaga ito magagawa. Sa dami ng pera na yan, bilyon-bilyon hanggang trilyon, kaya na mag-isa yan. Siyempre maraming utak yan. Isa lang napansin ko dito mga kaubayan. Lahat sila, bago pa nila ginawa ito, mayroon na talaga silang nakahandang exit point. Tanong, sino kaya sa kanila ang makaka-exit? For sure, sa lahat ng ito, mga kababayan, ligtas ang ating Vice President dahil siya lang naman ang inyong ginipit dahil hindi sumama sa inyong pandarambong sabayan. Kaya mga kababayan, how blessing on disguise talaga na si BP Inday ay kumalas dito sa Marcos administration. At blessing, para sa akin blessing on disguise na rin yan na sinampahan nila hinanapan nila si BP Inday ng butas na yung 125 confidential fund. Yan lang ang nakita nilang ipambutas kay BP Inday. Blessing on disguise na rin yan kasi nga mga kababayan, dyan na po sila nakapokus. At dahil dyan, magpapatunay lang na si BP Inday hindi nyo talaga kasama. Kayo-kayo lang talaga yan. Tuloy natin itong balita. Inira ni dating Speaker Martin Romualdez ang Marcos administration sa gitna po ng isyu ng anomalya sa 2025 national budget at sa flood control scandal. Makahulugan din ang payag ni Romualdez na marami raw siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at sa dating administrasyon. Sa isa pang punto ng video message ng dating kasalukuyan at sa dating administrasyon. Ay, nako naman talaga. Tingnan nyo mga ito mga kababayan, kung kailan natapos na lahat, wala, saka pa lang sila ang tagal-tagal na nilang napakidnap si Tatay Digong, saka pa lang sila may ilalabas. Di ba?
Ay nako. Parang ito sa Trillanes ngayon, nandyan sa Congress, na mag-ano daw di umano, magtitestify daw yata dyan ngayon sa kalukuhang impeachment nila Jervil Nuestro, na itong babaeng ito na nagtago ng kanyang wanted na asawa sa kasong rape. House Speaker, walang patumangganyang pinangalanan sina Zaldico at Senator Chis Escudero. Giti Romualdez, hindi siya papayag na sa kanya ibuntol ang lahat ng sisi. Nasa frontline, nabalitang yan si Mariel Enriquez. Ay, di ba? Si Chis Escudero noon, sinabi ni Chis Escudero, yung pangalang hindi mabanggit-banggit ay nabanggit na doon sa pagdinig sa Senado ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcolita. Dahil doon, sinibak si Senator Marcolita, sinibak din si si Senator Chis. Sinong pinalit? Si Tutaping. Pagsamahin na natin para hindi na magulo. Tutaping. Parehas naman sila. Si Tutaping. Tutaping. O di ba ganda? Di ba? Naka-rhyme. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear, I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Bogie D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery. Ang problema nito mga kababayan, inaprubahan na pala ni Bogie D itong kanyang clearance. And tanong, nandito pa kaya si Martin? Kasi naprubahan na yan eh. Hindi naman si Ombudsman Remulla yung may karapatan para pigilan si Martin Romualdez na umalis ng bansa unless kung mayroon pong hawak si Remulla na korteng utos na wag palabasin si si Martin. Paano yan? Si Martin ay may hawak na pinayagan siya ni Speaker Bogie D. Hindi nakalabas na. Pwede na, di ba? Tingnan natin mga kababayan kung makikita pa ba natin itong si Martin Romualdez after nito. Pero madalit sabi mga kababayan, nagtuturuan na po sila at ang unang binanggit dito ni Martin, executive. Sino bang executive? Siyempre ang kanyang pinsan. Sa Singapore. Sagot dyan ni Ombudsman Boying Remulla. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang sana naman dito lang siya magpa-check up. Giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahapunan, inanunsyo ng ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng ombudsman na Precautionary Hold Departure Order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez ang isa sa mga idinawit ni Zaldico bilang mastermind umano sa 100 billion pesos na budget insertions sa 2025 national budget. Ayon kay Ko, mali-maletang pera ang idineliver umano sa bahay ni Romualdez. Pero muli niya yang itinanggi. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The budget does not begin in the House.
It begins in the executive. Giit pa ni Romualdez, hindi siya parte ng Bicameral Conference Committee na siyang bumubuo ng final version ng panukala para sa national budget na siyang pinapipirma sa Pangulo. Binanggit din niya sina Ko at nooy Senate President Cheese Escudero. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. Two people were instrumental in making those budget decisions. Cheese Escudero and Zaldico. May patutsada rin si Romualdez kay Navotas Representative Toby Chanco. Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. There were real concerns about irregularities in the budget process. Why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? Dagdag pa. Alam niyo mga kababayan, diyan ako excited dito kay Congressman Toby Chanco. Ano kayang kanyang sagot din dito, ano ho? Kasi ito na sumagot na, nagsalita na itong si Martin. Kaya maganda dito, sumagot din, magsalita rin si Congressman Toby Chanco. Oo nga naman, kung mayroon siyang napansin noon, bakit hindi rin siya nagsalita? Di ba mga kababayan? Bakit hindi rin siya nagsalita noon si Congressman Toby Chanco? Nung mga panahon na may nakita siyang anomalya. Tuloy natin. Ni Romualdez, hindi siya papayag na maging panakip-butas sa aniyay tunay na may sala. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution. I know many things about this current administration and past administrations as well. Oy, marami daw siyang alam dito sa current administration na ito at yung past administration. Sino pang tinakot mo? Yan, doon na nga si Tatay Digong sa dahig. Sino pang tinakot mo, Martin? Nak ng titing talaga si Martin, Martin! Nasusuol na kayo. I-tell all mo na lahat yan. Nakahanda ang taong bayan makinig. Huwag mong iligtas ang pinsan mo kasi ikaw na talaga ngayon ang ilalaglag. Ito, tao ni pinsan mo yan. Bukod naman sa precautionary hold departure order, humiling na rin ang Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na maghain ng freeze order para sa mga ari-arian ni Romualdez. Pero ayon sa abogado ni Romualdez, wala pa silang natatanggap na abiso kaugnay ng aplikasyon sa freeze order. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. At tunay po ng balitang yan, makakausap natin ang former president ng Integrated Bar of the Philippines or IBP, si Atty. Domingo Cayosa. Attorney, magandang gabi at maraming salamat po sa pagtanggap sa amin pong tawag at interview. Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Sir, first of all, a bit of confusion from our end kasi we were earlier of the understanding na only the courts can prevent a person from leaving the country through a whole departure order. Ngayon, the Ombudsman apparently denied the request for travel clearance of Martin Romualdez. Sino ho talaga ang may kapangyarihan na pigilan pag-alis ng bansa? Iba-ibang authorities ang may kapangyarihan, depende sa nature at level ng krimen. If it is crime punishable by more than 6 years, mga korte yan. Yung mga aliens naman, tao din yan, sa Department of Justice. At depende rin ho sa klase ng restraint. Meron yung whole departure order na ini-issue ng korte. Meron din yung precautionary whole departure order na rini-request ng Ombudsman o DOJ ng prosecution dun sa Regional Trial Court o kaya sa Sandigan Bayan or the higher courts. So, depende ho yan. Meron ding DOJ circular 2010 wherein yung mga cases which are punishable less than 6 years dun sa mga municipal trial court level naman pwedeng mag-issue ang DOJ. So
ito yung range of possibilities when it comes to any allowable restraint of the freedom of citizens to travel or to change abode. Sir, let me zoom in dun sa kaso po ni Congressman Martin Romualdez. Ang sinasabi kasi ng Ombudsman, nag-file sila ngayon ng petition with Sandigan Bayan requesting for yung precautionary hold departure order. By that, I assume, I don't know if it's correct assumption, I assume na wala pa talagang hold departure order and they're still only now requesting for an HDO against Speaker. So, technically po, the Speaker could have left. Tama ho ba? Maaari na umalis siya kasi so far an application does not amount to an order. But usually itong mga application for precautionary hold departure order, ex parte yan eh. Ibig sabihin, hindi na pakikinggan yung respondent o yung suspect or akusado. So mabilis lamang ito. That's the whole essence of this thing para makahabol. So we don't know kung nag-issue niya, but kung ka-file lang, siyempre the Sandigan Bayan would need time also to evaluate yung mga in-attached na mga requirements. Yung finding of probable cause, tapos yung flight risk, yung high probability that the respondent or the accused or the suspect might escape and not come back. Attorney, si Mean po ito. Another clarification para po sa amin at sa ating manonood. Ano po yung sakop mismo ng Immigration Lookout Bulletin Order? And susugan ko lang yung tanong ni Bok. Technically ba sana pwede pang lumabas si dating Speaker Romualdez even with this? Pwede naman, pero yung Immigration Lookout Bulletin Order o yung watch list order na tinatawag, ang nag-i-issue niyan, Department of Justice, being the head agency ng Bureau of Immigration. So that is not equivalent to a denial of the freedom to travel. Ayan mga kababayan ha. So ang maaaring makapagpigil dito ay ang DOJ at yung Sandigan Bayan. Ngayon mga kababayan, sino ba ang presidente ngayon? At sino ba ang naglagay kay Boying dyan sa ombudsman, mga kababayan? Alam niyo na, hindi na kailangan natin pang i-memorize yan, mga kababayan. Ano ho? So, abangan natin kung si Martin Romualdez ay makikita pa natin after nitong kanyang pagsalita. Kasi nga, nabigyan na siya ng clearance ni pangalan nito, si Boji D, Speaker D, na makalabas nga kung magpagamot daw dyan sa Singapore. Ngayon, mayroon si Boying sinasabi na nag-file na siya na kaagad para pigilan si Martin. Ang tanong, umabot kaya yun? Dahil pag hindi yan umabot, baka mamaya nakaabot na si Martin doon sa Singapore, saka pala maglalabas, wala na, nandun na eh. Hindi na magpapakita. Magtutulad na ito kay Saldico. Pag nagkataon mga kababayan, wala na talaga ito. Si Marcos na lang, pukusan natin. Naglayasan na yung iba eh. Si Saldico mukhang hindi naman din na makikita na eh, di ba? Kaya pukusan na lang natin si Marcos na lang tayo magpukos. Okay? Yan mga kababayan ng atin na pag-usapan ngayon. Anyway, punta na tayo dito sa ating comment section. Basta tayo ng mga komentaryo ninyo mga kababayan ha. Mga pa-shoutout. Kahit anong gawin, paliwanag mo Martin. Alam na ng taong bayan na kayo makakasamahan mong kasabwat ang magnanakaw sa kaban ng bayan. Sabi ni Alfredo Calapre. Wala na talaga Martin. But remember, Boying and Martin are fraternity brother, sabi ni Uit Aribib. Hindi natin alam, no? Kung magka-fraternity sila owner ba nila yung fraternity nila na yan? Nagpayatan ang mga kawatan, sabi ni Leticia Balikwat. Payatan daw. Bitinirayan naman talaga ang pangangalaga ng buaya. Tama si Atty. Guanson, sabi ni Aviation Today. Atty. Guanson kasi.
Boyeng, ngayon ka lang gumawa ng kabutihan sa bayan, sabi ni Rufino Nokitid. Hindi pa natin sure kung talagang totoo nga bang wala na dito si Martin, baka nakalis na yun eh. Nang dahil kay Speaker, may akap. Nang dahil kay Speaker, may tupad. Ayon kay Luis Tro. Sabi ni Rafi Angelo Sanama. Ayan. Buti pa ibang bansa may malasakit sa Pilipino. Sabi ni Gitlano Abad. Oo nga. Di ba kay Tatay Digong may malasakit ang Japanese? Lalabas talaga ang katotohanan alang-alang sa kalaman ng taong bayan, sabi ni Nelda Donato. Payat na, sigig tuloy pa kayo, karma na, sabi ni Ruel. Nagturuan na, sabi ni Araceli Alcansis. Nahadlok na yan si Tamba, sabi ni Berluto. Protect PRRD, amin, sabi ni Naomi Hattori, ang ating kaibigan na sa Japan. Dili dapat unawain si Tambaloslos kay kawatan man pud siya. Klaro na gayod pagbuot na sa kahitasan, watching from Auckland, New Zealand, sabi ni Rindon Juan. Correct. Ito ay mayroon na pong gumagalaw na po yung nasa taas. Nasa taas na po ang gumagalaw, mga kababayan. Daghang Poncio Pilato sa administrasyon ni Marcos, sabi ni Sotera Caballero. Marami talaga. Maraming mga naguhugas kamay. Magandang hapon, sana huwag na payagan umalis ng bansa para managot ang dapat managot. Watching from London, United Kingdom, sabi ni Hariras Chula. Hello VMR, sabi natin Charilo. Good evening, Viri dito sa New York. At nakafollow na ako sa iyo. Nawa totoo pakipagtulungan ni Martin BMR, katalog ako. Katbalugan ka ba? Katbalugan ka ba? Katbalugan ka po, Ma'am Ninita Serva. Nasa New York ka? Sige. Evening pala, gabi pala sa New York. O nasa New York siya, pero taga Katbalugan siguro. Uy, shoutout sa mga taga Katbalugan, anong mga waray-waray din, maupay nga kulop, maupay nga aga sa iyong tanan. Evening, Idol BMR watching from CDO, Cagayan de Oro. Veronico Nuyana. Yan. Shoutout sa inyo dyan sa Cagayan de Oro. Good evening, Sir BMR watching from Baruna, Tondo, Manila. Robert Tianzo. Oy, maraming mga salamat dyan sa ating mga kalugar sa Tondo, Manila, no? Dami ko mga viewers dyan sa Tondo, Manila. Shoutout sa inyo mga taga-Tondo. Oy, kumusta na kayo dyan? Wala na bang Wala na bang masyadong mga gulo-gulo dyan sa lugar natin? Magandang gabi po, Sir VMR, watching from Cebu, sabi ni Neds Leeds. Ayan. Alright mga kababayan, yan po ang ating napag-usapan. Kung gusto nyo pong ma-comment, paki-comment po dyan sa baba. Ma-comment, ma-shoutout, paki-comment nyo po dyan sa baba. Pakilagyan na rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Maraming salamat muli. Pilipinas as always. Bye-bye!